Limitado at nasa mahigit 600 lang ang bisita sa inaugurasyon ni President-elect Rody Duterte, pero ang isang kapitbahay na imbitahan pa rin. Ayan, gaano ba sila kalapit at ano ang kanyang mga kwento tungkol sa kanilang mayor next door? May report si Mariz Umali. Sa mahigit 600 lang na piling-piling bisita sa inaugurasyon ngayong araw ng ika-16 na Pangulo ng Bansa na si Rodrigo Duterte, mapalad na makasama sa mga imbitado ang kanyang kapitbahay na si Pumilda Inday Daniel. Siya nga lang ang natatanging naimbitahan sa dinami-dami raw ng kanilang mga kapitbahay. Ipinakita pa niya sa amin ang imbitasyong ipinadala raw sa kanya. Masaya, at least nabigyan tayo ng privilege na naalala niya yung kapitbahay niya. Ako yung Miss Friendship. Mahilig magkaibigan. Tapos marami kaming, pag may mga activity, una-una ko siya tinatawagan. Tapos pag mananalo siya, nagbibigay ako ng parang suporta, yung ganun, ganun. Tapos sinasabihan ko, takbo ka, ganun. Ayaw niya, wala akong pera. Baka pagtagal, makukulong tayo kagayong... Dahil espesyal ang okasyong dadaluhan, nagpagawa pa raw siya ng pulang Filipiniana top at pantalon sa isang designer sa Davao para gamitin sa inaugurasyon. Halos 20 taon na raw magkapitbahay si Inday at President Duterte. Aniya, napakasimple, mapagkumbaba, palakaibigan at palabiro rin daw si Duterte. Biniro pa nga niya ako sabi niya pa, yung last December, sabi niya, pag maglipat na daw ako sa malalaking subdivision. Sabi ko, hindi, ngayon pala siya palang lilipat ng Malacanang. Biniro pa nga niya yung TV ko malaki. Sabi niya, pag masira yan, ayusin ko yan para meron din ako. Minsan sabihin ko pa sa kanya, mas maganda po ang bahay ko sa iyo. Tawa lang siya. Ako nagbibigay ng pagkain. Si Hanelet, magbigay. Ako kaya binibigyan ko yan ng mga kung meron ako, hinatiran ko. Minsan nabibiro, baka meron pa dyan, ilagay mo na lahat sa bahay ko. Sa kabila naman daw ng matapang na pronta ni Duterte, malambot ang puso niya lalo na sa mga batang may sakit. Ang weakness talaga niya yung mga batang maliliit, lalo na may sakit. Oo, may house. Meron talaga siya talaga umiiyak siya, yung House of Hope. May isang bahay siya, dinonate na lang niya talaga sa mga, yung survivor na patient. Doon niya pinapatira, pinapaaral. Meron siya pinaaral, pinapaaral na malaking house. Binigay, na dinonate niya. Hindi man daw niya inakalang magiging Pangulo ito ng bansa. Pakiramdam niya, ito talagang nakalaan kay Duterte. Masaya ako para sa kanya. Kasi talagang destiny niya maging presidente. Kasi, di ba sabi ko, wala sa Mindanao naging presidente. At hindi na yun mauulit yata. Bakit naman po? Siya lang talaga. Parang masaya ako sa kanya kasi talagang magsilbi siya na hindi siya yung heartily ba. Dedicated talaga siya. Lalo na sa mga yung mahihirap na tao. Labis ang suportang ipinakita nila sa kaniyang kandidatura. Nagpadasal pa nga raw si Inday ng 1,000 abagi noong Maria, isang araw bago ang eleksyon para sa kaniyang ikatatagumpay. Ilang beses man niyang kinutya ang simbahang Katolika, iba raw ang pagkakakilala sa kanya ni Inday. Madasali naman siya. Madasali? Sabi naman, nagbabasa naman ng Bible. Nasa Bible? Oo, everyday. Hindi naman naiwasang maluha ni Inday nang hingan ko siya ng mensahe para sa kaibigang Pangulo na ng bansa. Sabihin ko sa kanya, alagaan lang niya ang kanyang health. Yun lang. Ba't kayo naiiyak? Yun lang gusto ko. Bilang, wala akong hinihingi, health lang. Ang turing ko sa kanya, hindi presidente, kaibigan. Kapitbahay, naging ninong ng anak ko. Mariz Umali, GMA News.